So yun mga brother, kamusta? Medyo matagal ako hindi nakapag-upload ulit kasi medyo na busy talaga tayo ngayon sa buhay-buhay. Sensyahan nyo na. Wala ba kayo napapansin sa cockpit natin? Ayan o, konting update lang. Kabit lang ako na bali 3-in-1 to na Koso. Temperature gauge, voltmeter, tsaka charger. Yung temperature gauge na ito, hindi siya yung ano, para may nakalabas na antena sa taas para i-measure yung temperature sa labas. Bali nakakonekta to sa radiator hose natin. Bali ang sinusukat niyan yung temperature ng coolant natin. Tapos voltmeter, kasi alam nyo namang walang battery gauge tong panel ng Sniper, kaya kailangan natin yan. Kabit na rin tayo na MDL natin, Zenlo X1. Subukan natin. Ayan. Actually, matagal na nakakabit tong MDL ko eh. Natagal ako siyang i-upload kasi hindi ako mapakali sa bracket na gagamitin ko. Kasi yung unang bracket na ginamit ko, stainless siya na nakakabit sa headlight. So, yun ang unang nakakabit sa akin na bracket. Gusto ko kasi malinis tingnan eh. Kaso, hindi naman naka-indicate doon na kailangan pala naka-repack ka. Ayun. Puro gas-gas ngayon yung fender ko sa harap. So kailangan ko na naman ng panibagong bracket. Mukhang okay naman tong bracket na nagamit ko. Yung alog na nakikita nyo sa ilaw, sa shock galing mismo yan. Hindi siya yung umaalog sa pinagkakabitan niya. Kasi meron talaga akong isa pang target din na bracket. Tinotornilyo sa ilalim ng headlight. Tinitingnan ko yung mga review, maalog siya. So ayoko naman ng ganong klaseng bracket. Tapos yung wiring nito, hindi ako naglagay ng tri-switch sa MDL natin. Bali meron lang siyang on-off. Tapos yung high niya, sabay sa high ng switch natin na stock. Ayun o, ayun pang ganyan. Ayoko kasi nung maraming switch sa manibela. Pag dito kasi parang hirap aabutin mo pa. Naganap ako ng wiring sa YouTube na nga sa setup na gusto ko. Nagkabit din tayo ng busina. Ang kinabit natin Denso. Ayan o. Para siyang stock na busina ng Toyota. Tapos meron tayong switch na pipindutin dito para magamit natin yung stock horn. Ayan o. Adyan yung switch ng na yung isa yung sa MDL, yung isa sa switch ng horn. So yun, pakita ko muna sa inyo kung paano kasi kinabit ko yun, pero hindi ko na i-detailed kung paano kinabit. Pakita ko na lang sa inyo yung pagkaka-setup nyan, summarize ng pagkaka-setup. So ayun na nga, papakita ko sa inyo kung saan ko kinabit to na hose. Babaklasin lang natin to dito para makita nyo yung yung parang tube na pinagkabitan dun sa may radiator hose natin. Ito yung Koso natin na may thermostat sa radiator. Ito naman yung may voltage meter. Kasi kailangan natin to kasi wala tong wala siyang sukatan dito sa panel, hindi tulad ng Aerox, NMAX. Makikita mo kung ilang voltahe na lang yung battery mo. So yun, sample. So yan, 12.4. tas sa ngayon 62 degrees Celsius yung yung tubig ng coolant natin. Mabagsak pa nga, 61 kasi lumalamig. So yun, sige, baklasin ko muna to para makita nyo yung kung saang part siya nakakabit. Okay? So yun, nabaklas na natin yung side fairings. Pakita ko sa inyo kung saan nakakabit yung yung sensor adapter. Ayan siya sa ilalim na part na radiator hose na papunta sa coolant.
So hindi ko alam kung tama yung pinaglagyan ko, kung sa dyan ba sa baba o sa taas. Ngayon sa mga nakapagkabit na nito, kung mali yung pinaglagyan ko, paki-explain na rin kung bakit sa taas at bakit hindi sa baba. Tapos ang kinabit ko ditong adapter nasa 18mm. Ayan o, nakikita ba? 18mm. Medyo pilipit siya pero naipasok ko eh. So hindi ko pa alam kung magpapalit ako ng 16mm. So sa tingin ko pwede siya kasi meron naman siyang clamp na nakalagay kabilaan. Ito itong dalawa kabilaan yan. So kahit 16mm sa tingin ko papasok siya, pero itong 18mm medyo pahirapan ko siyang naipasok, pero pumasok naman, pahirapan lang talaga. So tapos yun, goods naman siya kasi namomonitor mo kung kailan tatakbo yung, kung kailan na-under yung fan. So dito sa gauge natin, ito, galing natin, ito 55, pag nag 92, 93 degrees Celsius na siya, under na yung radiator fan niya. Tapos ibababa niya yun hanggang 83 or 84 o 82 degrees Celsius. Pag naibaba niya na ng ganun, mamamatay yung fan. Pero hindi ako sure sa doon sa 82, 83. Hindi ko kasi nararamdaman yan. Madalas ko kasi napapansin pagka umandar yung fan, pagka galing ang takbo, stoplight, syempre tataas yung temperature, mapapansin mo yung 92, 93. So pag tumakbo ka, hindi mo na maramdaman kung maandar pa yung fan sa mga 82, 80, mga 80 ganun. Kasi mabibrate na yung mabibrate na yung makina eh. May katulad na naka-idle ka lang, mararamdaman mo pagka umandar yung fan. So tapos yun, ano pa bang kinabit natin dito? Yung busina nasa kabilang side, ang kinabit ko is Denso na twin horn na disc type. Parang tunog ng mga busina ng ng Toyota na SUV, mga Fortuner o Innova, mga ganun, tunog ganun. Tapos ang ko naman, ito namang mini driving light ko, yan, EXL Senlo X1 Plus. Bali dyan siya nakakabit pag ganito, pag ganyan siya. Tingnan natin sa kabila. So yan siya sa kabila. Yawan natin. So ganyan siya sa ganyan siya nakakabit. Yan. Yan, tsaka dito. Hindi naman siya maalog. Goods naman siya. Hindi siya yung tulad na kinakabit dito. Sabi ko kasi dito yung bracket talaga na nakalagay dito yung gusto ko eh. Kaso binabasa ko yung review, maalog. Kaya yan ang pinili ko. Tapos bago ako maglagay niyan, naglagay ako nung bracket na nakalagay dito banda sa taas. Yun nilalagay dito. Saan ba yun? Dito banda. Diyan, naka-housing ganun. So wala naman nakalagay na kailangan pala repack yung shocks mo. So ayan ayan ang epekto. Gas-gas ang fairings ng Tapalodo. Diba? Kita nyo, lalim yan. Gas-gas siya. Ang plano ko sana dito sa may T-post, kaso bawal yun, alam ko bawal yun eh. Kaya wala, hanap akong ibang alternative. Tapos ito naman yung sa wiring niyan. Ito sa busina to, selector ng stock horn tsaka ng loud horn. Tapos ito yung on off ng low ng mini driving light. So demo natin. So pagka naka off to,
stock headlight lang. So pag in-on ko yan, gagana ngayon yung mini driving light. Ayan. Tapos ang high nya, sasabay natin dito sa high. Ayan. Passing. Pag in-off ko siya, pagka nag-high ka dito, gagana pa rin naman yung parehas. Passing gagana pa rin parehas. Ayoko kasi na may mga tri-switch na kinakabit dito. Ayoko nang ganun eh. Ang daming cheche-bureche. Kaya diniskartehan ko yung wiring nito na sabay siya sa stock switch natin. Tapos yung sa busina naman, pag naka-off siya, stock horn. Pag naka-on naman siya, yung loud horn natin na dual disc. Ayan o. Nagbiblink din siya. Ganon ang diskarte natin. Para pagka, minsan hindi mo masabi, may mga enforcer na gusto, stock lang para wala kang huli. Hindi balik mo sa, i-off mo yung switch. Stock, busina ka. Kaya nakasibat, switch mo dito, loud horn. Tapos yan, pagka naka-on din yun, may ilaw din yun. Ano lang yung setup natin sa ilaw. So yun, hindi ko na dinetailed yung pagkakasetup ng wiring, ng busina, saan ako nagtap-tap. Ako lang nagkabit lahat yan. Bali, wala tayong pinutol na wire dyan. Kailangan nyo na lang talaga, pag magdi-DIY kayo, kailangan lang talaga alam nyo yung mga tinatawag na accessory wire, wire ng ground. Sa YouTube ko lang din hinanap yan. Hindi ko siya talaga nakita na sniper kinabit. Taklik ko siya nakita yata. Ang dami kasing tutorial sa YouTube pag mga tri-switch. Ay, ayoko ng tri-switch. Makalat eh. Makalat sa manibela. Ayoko ng ganong setup. So ganito malinis din. Marami na kasi nakalagay sa side mirror natin. Ayoko nang magdagdag pa ng mga kung ano-ano. Malaking bagay ang MDL natin sa mga biyahe natin na gabi. Maglo-long ride, syempre hindi mo naman masasabi kung gagabihin ka o hindi. Tsaka pagka malayo pupuntahan nyo, kailangan nyo talagang umalis ng madaling araw para palag-palag ka sa kalsada, kabit ka nyan. Sa sensor natin, palangan pa ako sa bracket na kasama nito eh. Masyado siya nakaangat. Gusto ko sana medyo nakadikit lang dito. Taas eh, DIY pa tayo ulit dyan. Panibagong bracket. Tanong-tanong kasi ako sa mga fabricator ng stainless, hindi yata sila gumagawa ng mga maliliit lang. Siguro kasi yung maliit na butas para sa tornilyuhan nitong nung gauge, medyo maliit lang. Ay alam ko mahirap magbutas ng stainless eh. Kaya usually yung mga butas ng stainless malalaki. So yun lang naman. Papasok tayo ngayon sa work. Yung wiring ng MDL, alam ko nakakita nyo na yan kung paano yung setup. Kaso hindi ko rin maalala kung kanino ko ba nakuha yung setup na gusto ko eh. Research lang talaga kayo. Sa susunod na video natin, pakita ko sa inyo yung bago kong upuan. Nagpalit kasi ako ng upuan eh. Pero sa susunod na upload na yun. Ito lang muna ang update ko sa inyo. Busina, MDL, tsaka temperature gauge. Kaya yun, ingat kayo sa kalsada. NCAP na. Bawal na tayong mga mote basta-basta dahil marami-rami ng camera sa kalsada ngayon na manghuhuli sa inyo. So yun, hanggang dito na lang muna. Ciao.